depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Actually, mas applicable to sa mga lalaki kumpara sa mga babae. Based on my theory, so kung babae ka, aandar din sa'yo to, no? So I think kailangan mo lang manood dito dahil talagang ipapaliwanag ko sa'yo kung ano yung end ng video. At kung lalaki naman, it is more effective sa'yo ito. Better than the woman. Okay? Kasi ang mga babae, they are looking for security and syempre, they are looking for a provider, they are looking for a man who has a value. That's what they want kapag babae sila. Pero kapag lalaki ka, applicable sa'yo to. Pero kapag babae ka, pwede rin sa'yo to. So both of you guys, babae man o lalaki, patuloy nyo panoorin to dahil i-explain ako at i-explain ko sa inyo kung paano mag-work itong bagay na ito at babalik-balikan ka ng ex mo ng paulit-ulit dahil paulit-ulit mo din siyang i-reject kapag nangyari ito. Okay? So, alam ko gusto nyong dumating kayo sa point ng life nyo na parang gusto nyo na lang na matutunan kung ano yung natutunan ng ex nyo. Gusto nyong malaman yung pinaka-strategy niya kung paano niya kayo iniit sa puwera, nire-reject. Gusto nyo maging ganun din yung ability nyo kapareho nun sa kanya. Kaso hindi nyo magawa. Wala kayong kakayahan kasi mahal na mahal nyo siya. Simple lang ang salitang to bago tayo magsisimula. Kailangan mong tanggalin yung love na nararamdaman mo sa kanya kung gusto mong maging katulad siya. Kung siya wala siyang pake sa'yo, kailangan wala ka din pake sa kanya. Pero paano mo magagawa kung mahal mo siya? Hanggat mahal mo ang ex mo, hindi mo kayang maging siya. Hindi mo kayang maggawa yung mga ginagawa niya sa'yo. Yung mga karumal-dumal na ginagawa niya sa'yo, yung pambabastos niya sa'yo, yung pang-i-ignore niya sa'yo, yung pangkakawawa niya sa'yo, yung pangmamalupit niya sa'yo, at yung pagpapalit niya sa'yo, at yung wala niyang pakialam sa'yo, at yung parang tinapatapon-tapon ka lang niya, hindi mo kayang gawin sa kanya yan kasi nga mahal mo siya. So that's the first thing na kailangan mong tanggalin. Dahil hanggat mahal mo siya, hindi mo magagawa yung ginagawa niya sa yung pang-aalipusta. Hindi mo kayang i-reject ang taong gusto mo. Pero ikaw, kaya kang i-reject ng ex mo kasi di ka naman niya gusto. That's so simple. Lalo na kung sa story ko, ikaw yung iniwan. Talagang mahihirapan ka. By the way guys, singit ko lang, if you need an advice, wag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Wag nyo nang palalain ng problema, okay? Wag nyo nang hayaang mangitlog ang problema bago pa kayo manghingi ng advice sa akin. As soon as possible, mas maganda kung makausap nyo na ako dahil malaking advantage kapag may knowledge kayo at kung na-advisean kayo kung anong gagawin nyo. So just give us a message sa page namin sa Philippine Dating Coach. Nandun ang sekretary ko para i-assist kayo at siya nang bahala sa inyo, okay? Alright, so continue. The thing is, kailangan tanggalin mo muna yung love mo sa kanya at ilipat mo sa isang bagay. Kailangan mong i-transfer. Okay, this is the thing. Kailangan mong i-transfer yung love mo papunta sa bagay na mas importante. And what is that? That's your legacy. I mean legacy. Kasi the human being, nawawalan siya ng passion, compassion, at nawawalan siya ng focus, nawawala siya sa concentration pagdating sa sarili niyang legacy. Nalilimutan yata ng tao na meron siyang dahilan kung ba't siya nabubuhay sa mundo. And at the same time, yung impact niya sa mundo, nawawalan siya ng project, nawawalan siya ng sense, or nawawalan siya ng value. The thing is, nawawalan siya ng way, nawawalan siya ng purpose, nawawalan siya ng dream. At lahat ng focus na yon, lahat ng love na yon, napupunta sa ex niya. Doon niya inuubos. At dahil nga nagkaroon ng breakup, mas lalo ka patuloy ngayong nahihirapan dahil nga mas lalo ka napapamahal sa kanya kasi nga nag-break na kayo. Kasi nung di pa naman kayo break, di mo pa naman siya ganyang kamahal eh. Di ba? Ngayon, ang nangyari, magsimula nung na-in-love ka sa ex mo, magsimula nung nag-break up kayo, sobrang na-in-love ka sa kanya at ngayon gusto mo na siyang bumalik. Nauuhaw ka na, namimiss mo na siya at gusto mo na siyang makita. How pathetic, right? At dahil doon, nawawala ka na unti-unti sa linya ng tunay na buhay na meron ka. Sino ka ba? Ano ba ang karir mo? Ano ba ang kaganapan sa buhay mo? Wala ba? Wala ka bang kapupuntahan? Wala ka bang direksyon? O nawala na? I want you to come back dun sa direksyon na kung nasaan ka dati.
Doon mo ubusin yung pagmamahal mo. And believe it or not, magical way, magwo-work at babalik ang ex mo. Kaso, ito yung pinakasenyales na babalik ang ex mo. Kapag ang pakiramdam mo, kayang-kaya mo na siyang i-reject. Kasi kapag nararamdaman mo na yung parang, ay, ayoko na sa ex ko, parang wala na siyang kwenta, wala na siyang silbi. Focus na ako sa life ko. Focus na ako sa direction ko. Kapag naramdaman mo yun ng wala ng bitterness, alam mo yun, yung parang hindi mo na sinasabi na, ganito, focus na ako sa direction ko. Yung hindi ka na pa ganun, talagang literal na kahit hindi mo na sabihin na nakafocus ka sa direction mo, nakafocus ka sa direction mo. Kapag gano'n na yung nararamdaman mo, that would be the time na makukonsider na natin na nandun ka na sa stage ng maturity. And that would be the time na yung maturity mo, siya yung magiging pinaka-source of your attraction. Kasi nga nagmamature ka na. And that would be the time na babalik ang ex mo out of nowhere. Pero sa pagbabalik niya, you will reject her. Or you will reject him. Pagkatapos, babalik siya, then you will reject him again. And then babalik siya, then you will reject him again. Over and over again. Paulit-ulit kanyang babalikan pero dahil nasa direksyon ka na dinadaanan mo and you don't want to say yes, you just want to say no to your ex, that would be the time na ikaw pa rin ang hahanapin at babalikan niya. Why? Because you are. Nandun ka na sa direksyon mo. Kaya para sa ating lahat, thanks for watching.